sama-samang pagbuo ng mga solusyon para maibsan ang problema sa mabigat na trapiko. Itong ginawa ngayon ng pamahalaan sa idinaos na Traffic Summit na pinungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga natalakay alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Sa pag-arangkada ng kauna-unahang Traffic Summit na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang matagal ng problema sa trapiko sa Metro Manila maging sa ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, bagaman hindi matutuldukan sa kabuuan ang problema sa trapiko, puspusan naman anya ang pagtulak ng gobyerno para kahit paano'y mabawasan ito. Anya, tutok ang pamahalaan sa pagpapabuti ng mass transit system ng Pilipinas dahil mas malaki anya ang maitutulong ng mga tren, subway at iba pang railway transport para maibsan ang trapiko. Lahat ng klaseng tao dun sumasakay. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan kahit na yung malalaking syudad, New York, ganun, London, ganun. Kahit na sino, ang tren ang ginagamit. Kaya't yan talaga ang tanging solusyon. Kaya't yan ang aming pinupursige tungkol nga para mapalagyan natin, pagandahin natin, mapalawak natin, mapabilis natin ang mass transport system. Malipat ang pagbiyahe, ang mga commuter, imbis na sumakay ng bus, ng tricycle, ng jeepney, o yung sarili nilang sasakyan, ay sila'y sumakay na sa mass transit system. Kaya naman ipinagmalaki ng Pangulo na malaking porsyento na rin ng mga naturang proyekto ang natapos na. Kabilang na ang North-South Commuter Railway Project, Tutuban-Malolos Station na 61% nang tapos. LRT Line 1 Cavite Extension na nasa 80% na. Gayon din ang MRT Line 3 Rehabilitation na nasa 85%. Maging ang Metro Manila Subway Project na anyay nasa 41% na ang completion. Giit ng Pangulo, kailangan itong tutukan lalo't bilyong halaga ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa trapiko. Kaya talagang ito'y minabadali natin dahil nababanggit nga na napakalaki ang sagabal sa progreso natin ang itong traffic. Hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, na sa kakaantay ng ora-orada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Binigyang diin din ng Pangulo na dapat ay magkaroon ng mga LGU ng iisang sistema pagdating sa traffic. Mula ngayon ay ang tingin natin sa traffic, ang systems, traffic systems, pati sa kalsada, pati sa mass transit, lahat yan, ay gagawin nating isang buong plano. At ang pananaw natin sa problema ng trapiko sa Metro Manila ay isang buong sistema. We have to look at it as an entire system that complements each other, one town, one city to another. So that hindi naman masyadong mahirap na para sa mga traveler, para sa mga commuter, para sa mga TODA, para sa lahat ng mga stakeholder, at hindi pa bago-bago. Kabilang din sa ipinuto ng Pangulo ang paglipanan ng mga kolorum na nagdaragdag pa sa trapiko. Kaya naman inatasan na niya ang DILG na tutukan ito. Tututukan din anya ng gobyerno ang pag-decongest sa Metro Manila sa pamamagitan ng pag-develop sa mga probinsya. Maraming mga regional offices ng iba't ibang region na nandito pa sa Maynila. Lalo na mga Region 4, Region 4A, nandito pa sa Maynila. Dahil noon, talagang mas madaling pumuntang Maynila kaysa pumunta doon sa kanilang lugar dahil walang dadaanan. Kaya sinasabi natin, mag-isip-isip na tayo, ayusin natin para naman yung mga regional offices, halimbawa, ay mapunta nga sa regional center. Hindi na maiiwan dito sa Maynila. Gayunman, iginiit ng Pangulo na hindi kaya ng gobyerno lamang ang problema sa trapiko, kaya hinimok niya ang stakeholders at publiko na tumulong sa kanilang pamamaraan. And it is so multifaceted, it is so complicated, there are so many stakeholders. But nonetheless, it is a job that we have to do. We have to coordinate, we have to listen to all the stakeholders, the LGUs, the operators and drivers, the traffic enforcers, the infrastructure, the economic development, the transport systems. All of these have to come together. Otherwise,
hindi talaga mangyayari. Mahihirapan pa rin tayo. Kaya kailangan magtulungan tayong lahat para mabigyan naman natin, matugunan natin itong napakalaking problema. At there's no use trying to underplay the importance of the severity of the problem that traffic brings to us. Kaya we have to prioritize this problem. We have to prioritize the solutions to this problem. It is so important for the quality of life of our people. It is so important for the growth of our economy. It is so important for the balanced development of the entire country. Samantala, sinabi naman ng MMDA na sisimulan ng ipatupad ang adjustment ng work hours sa mga opisina ng gobyerno, lalo na tuwing rush hours. Ganon din po, yung halos 500,000 na nagko-commute na empleyado ng pamahalaan ay makakasakay sa pampublikong transportasyon at hindi na makakaagaw ng pribadong sektor. Sisimulan po ng LGUs ng Metro Manila ang 7 to 4 work arrangement or 7 a.m. to 4 p.m. work arrangement dahil ito po ay naipasa na sa Metro Manila Council. Tiniyak naman ng DPWH, DOTR at NEDA na ipagpapatuloy nito ang kanilang mandato sa pagtulak ng mga proyekto ng pamahalaan, partikular sa mga infrastruktura para makatulong sa problema ng trapiko. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.